In a world filled with uncertainty, I've learned that hope begins with the courage to take the next step. And I aspire to be a light for others because even the smallest light can bring happiness to this darkest moments. And I wish to inspire many because even the smallest... Thank you. So mga kapolitika, isa po sa mga pinag-uusapan na mga contestant or candidate dito sa Miss Supranational ay walang iba kundi ang pambato ng Indonesia na si Agnes Rahajing. At in fact, doon sa ating mga naunang video ay nasabi natin na merong mga rumors, merong mga usap-usapan dito sa social media na baka itong pambato ng Indonesia na si Agnes Rahajing ang kokoronahan ng Miss Supranational, kasi although wala namang pinangalanan yung previous na business partner ng CEO ng Miss Supra ay tila ba according sa ating mga netizen ay Indonesia lang daw ang makakagawa ng ganoon na magkakaroon ng under the table na mga agreement. So surprisingly is kabaliktaran doon sa mga spekulasyon, sa mga expectations at sa mga rumors na gagapangin ni Indonesia ang corona ng Miss Supranational para ngayong taon. So unfortunately is hindi po nasungkit ni Indonesia ang corona ng Miss Supra, bagkus ay hanggang top 12 lang itong si Agnes at naligwak siya at digo siya nga makapasok dito sa top 5 ng nasabing beauty pageant competition. So marami ang mga nagtatanong, especially yung mga Indonesian, bakit naligwak at natalo itong si Agnes, dahil ang kanilang expectation pa naman ay si Agnes ang makauwi ng corona ng Miss Supranational, which is kabaliktaran dahil sa atin na ibigay ang corona ng Supra. So dito ang sinisisi ngayon ng mga Indonesian ay walang iba kundi ang kanilang pambato na si Agnes Rahajing, dahil di umano dito sa kanyang naging sagot sa top 12 kung saan ay sana yun ang makapag-advance sa kanya doon sa top 5. At in fairness mga kapolitika, magaling rin sa kudaan itong si Agnes. It's just that doon sa sa kanyang question and answer is memorize kasi yung yung sagot doon. So apparently pag hindi niya nasa ulo yung first part ng kanyang supposed to be nasasabihin, dahil 20 seconds lang yon, ay na mental block itong pambato ng Indonesia na si Agnes Rahajing. So di umano ay kinabahan siya at yun ang reason kung bakit naligwak itong kanilang pambato, dahil alam naman natin na apple of the eye ng mga Indonesian itong kanilang candidate na si Agnes. At in fairness naman dito sa kanilang representative ay mabait naman siya sa ating representative rin na si Katrina Ligado. At in fact doon nga sa diba, sa pictorials nila ay talagang napakagiliw, napaka happy rin nitong si Agnes, although hindi siya napasama sa top 5 or hindi siya nanalo dito sa Miss Supranational 2026. Mabait at talagang bukal naman sa kanyang loob at tanggap niya yung naging resulta ng competition, kasi alam niya na kinabahan siya doon sa kanyang question and answer at hindi niya pa nga natapos, di ba, yung 20 seconds ay pinatayan na siya ng mic nung host. So medyo off talaga na makakapasok siya sa top 5. Gayong kinabahan itong si Agnes doon sa kanyang speech kasama itong host. So hindi na pinatapos ng host mga kapolitika, kasi pag 20 seconds lang automatically ay tatanggalan na ng microphone. So medyo hindi talaga maganda yung kanyang naging performance sa part na yun. So yun ang pinaka number 1 reason na bakit natalo itong si Miss Indonesia. At yung pangalawang reason naman kung bakit naligwak itong si Indonesia sa top 5 ay sa tingin ko yung kanyang beauty rin mga kapolitika ay hindi siya ganoon ka yung standard kumbaga. Okay, so in fact doon nga sa ating na pag-usapan, commentary before yung preliminary competition nila kahapon ay sinabi natin na wala sa top 5 natin itong pambato ng Indonesia. Okay, so tinanggal natin kasi sa iba ay sabi nila siya pa daw yung winner, yung iba sinasabi siya yung first runner-up, at even yung mga kilalang mga pageant vloggers na mga Pinoy ay si Indonesia nasa top 5 nila, pero para sa atin is wala si Indonesia sa ating radar ng top 5. Okay, so true enough ay hanggang top 12 nga lang itong pambato ng Indonesia.
Pero wala tayong anything na bitterness or anumang pangungutya dito kay Indonesia, mga kapolitika. Ang sa atin lang is sinasabi natin kung bakit naging dahilan bakit natalo or naligwak itong si Indonesia sa top 5. Gayong mataas ang expectations ng kanyang mga kabayan dito. So sa mga Indonesians naman, kasi alam ko merong mga Indonesian rin na nanonood dito sa ating YouTube channel, ang masasabi natin is dapat na maging handa rin po tayo sa mga circumstances kung hindi man manalo yung ating candidate or na hindi man nakapag-perform ng maayos ang ating mga representatives, ay sana isuportahan pa rin po natin at wag nating i-bash ng i-bash, kasi yung mga Indonesian ang ginagawa nila ay sinisisi nila itong si Agnes. Bakit pa daw siya kinabahan doon sa kanyang speech dito sa Miss Supranational, at yun daw ang dahilan bakit naligwak itong kanilang pambato. Okay, so ganun po talaga ang competition. Dapat magkaroon po tayo ng mindset na merong nananalo at merong natatalo, at ang pagkatalo po is part ng competition, at hindi po lahat ng pagkakataon, hindi lahat ng panahon ay kontrolado natin ang sitwasyon. Okay, so ganun po ang labanan. Talagang minsan is hindi panig sa atin yung pagkakataon, mga kapolitika. So dito kay Agnes Rahajing is apparently is talagang nagpakita rin naman siya ng spectacular na performance, but it's just that siguro marahil is wala rin sa kanya ang puso ng organization. Nasa kay Katrina Ligado ang pambato ng Pilipinas. So yun po ang ating update dito at ating reaction sa kay Agnes Rahajing, dahil kawawa, mga kapolitika, sinisisi po siya ng kanyang mga kabayan bakit di umano natalo itong kanilang candidate. So kung kayo po ang tatanungin, mga kapolitika, ano sa tingin nyo ang dahilan o rason bakit natalo si Agnes dito sa Miss Supranational? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Well, good afternoon, esteemed judges, the lovely host, and everyone present. I'm Agnes Aditya Rahajang, Putri Indonesia Banten 2026, and today I would like to share with you how small intentional actions can create meaningful impact. Fashion waste is a growing global issue, with millions of tons of textile waste produced each year globally. And as a content creator myself in the fashion, beauty, and lifestyle industry, I am guilty of contributing to this. So I ask myself, how can I help? How can I turn this excess I'm surrounded by with impact? In 2022, over 3 years ago, with my sisters, we founded Rahajang Closet. We sell our pre-loved clothes, bags, and shoes. You can imagine how 3 girls under one roof have so much stuff. And with 100% of the proceeds from those sales going to charity. Our process is simple. We curate our items and we resell through online and offline garage sales, and then we combine the funds to donate monthly to organizations that are focused on women's protection and also children's education. We'd like to think of ourselves as more than just selling clothes. We are a circular platform that redistributes excess into protection and education. And since then, we've supported over 20 organizations, including Yayasan Pundi Asa, Wetagra Gembala Baik, and also sponsor students across Indonesia to stay in school, thus far impacting hundreds of women and children. This matters because violence against women is still rising, while millions of children in Indonesia are still out of school. And these issues are deeply connected. In short, when we protect women, we also protect children. Our work aligns with 3 SDGs, that is responsible consumption, gender equality, and quality education. And our vision is to grow beyond just us. We'd love to invite more communities, more creators, and collaborations across Indonesia. I am very fond of the idea of a possible collaborative initiative with Yayasan Putri Indonesia. Maybe it could be called Dari Lemari Putri. The idea is that we could get together with all the finalists or maybe senior Putris to arrange collective garage sales and donations. And at the end of the day, we have a dream to create a lasting impact. We hope that one day we can build and revitalize schools in rural areas while strengthening women's protection. With Rahajang Closet, what started from a closet can grow into meaningful, lasting change, one garage sale at a time. Thank you.